Good morning mga kataladi. So for today's video, gagawa tayo ng sotanghon gisado. Okay, so ang gagawin muna natin is papakuluan natin yung chicken until sa lumambot, until makuha natin yung tamang texture na gusto natin. Kasi after nyan, i-ano natin siya, i-shred natin siya. And then ito yung mga ingredients na kailangan natin. Kailangan natin ng bawang, and then kailangan natin ng sibuyas, red onion or white, okay lang, anything will do basta sibuyas. Ito yung sibuyas dahon, so ito yung banda sa may bandang mga ugat-ugat na. So bell pepper, and then kailangan din natin ng that's chicken liver. So kailangan natin yan. To hindi naman siya hindi naman siya, optional lang naman siya. And then itong carrots, and then chicharo. Alam mo na yung tawag yun sa English, kasi chicharo ang tawag niyan. And then mag-a-add din tayo ng repolyo. And then kailangan din natin yung ito, ilalagay natin siya after pag naluto na. So spring onion, yung dahon na siya nung dahon sibuyas. And then ayun yung sotanghon, binabad ko na siya sa tubig, and then magic. So ayan, natanggal ko na siya, okay na yung texture niya. Ayan na yung chicken na pinakuluan natin, shredded na siya, diba? So instant. So dito pa lang tayo sa yung pinapakuluan pa lang natin siya, so naging shredded na. Ayan, set aside natin yan, and then same as yung chicken broth niya. So itatabi din natin yung pinagkuluan. Then isasangkot siya lang natin yung bawang para anyway, yung paglalagay ko sa bawang, nakita ko lang din siya kay Panlasang Pinoy. So sinabay niya yung pagkalagay ng oil, nilagay niya din agad yung bawang para habang umiinit yung oil, nag-golden brown naman yung bawang. So hindi siya agad-agad nasusunog. Basta alagaan mo lang siya ng halo. Mo siyang iwan. Okay. So pag okay na yung kulay na gusto mo, or na-reach mo na yung kulay na prefer mo sa bawang, i-set aside muna natin siya. And then idadagdag na lang natin siya for toppings, or ilalagay lang natin siya sa after maluto na yung noodles, and then i-mix natin siya para mas lumasa yung garlic natin. Ayan, set aside lang natin yan. And then tsaka tayo magsasangkot siya ng or magbubusa, magsusustay ng ibang mga ingredients pa. Ayan, so mag-add lang tayo ng spring onion, yung banda sa may bandang ugat. Hindi ko alam kung ano tawag yan, basta yun. Ayan, ibubusa lang natin siya. And then pag medyo okay na yung texture niya, mag-add lang tayo ng sibuyas. Then yan, red onion. Ibubusan din natin siya. In lang din yung gagawin natin. Ulit yung gagawin natin for hanggang sa maubos yung gulay na kailangan natin. Busa lang tayo ng busa. And then for atsuete naman, or anato, ang ginamit ko dyan is yung magic atsuete ba yun? Yan, so makulay yan, lagyan lang natin siya ng mainit na tubig. Yan, para lumabas yung kulay niya. Yan, so yan yung paggagawin natin for coloring, pang coloring siya nung sotanghon natin. So set aside lang natin siya.
so once ma-add na yung carrots and then yung chicharo, maglalagay lang tayo ng konting tubig and then tatakpan natin para mapalambot natin yung gulay. Ayan. So once mapalambot na or medyo okay na yung texture ng gulay, i-add na natin yung repolyo. Set aside lang natin yung mga gulay para hindi siya totally malasog pag nilagay na natin yung noodles natin. So set aside natin yung gulay. Once na tanggal na natin yung gulay, lalagay na natin yung chicken broth na naitabi natin kanina, and then mag-add lang tayo ng konting water. And then, maglalagay na rin tayo ng shrimp cubes pampalasa sa ating sotanghon gisado. Idodissolve lang natin yung shrimp cubes na yan. And then, ilalagay na natin yung anato or atsuete. Yan na yung sinet aside din natin kanina na nilagyan natin ng mainit na tubig na atsuete. So, eto na nga yung problema. Di ko napansin na parami ako nalagay ng tubig. And nawala sa isip ko na nakababad na pala yung noodles natin. So, hindi na natin kailangan ng maraming tubig kasi hindi na siya totally makakapagsip-sip pa ng tubig. Kaya yun. So, ang ginawa ko is nag-remove na ako ng tubig para hindi naman magmukhang sinabawang sotanghon gisado yung lulutuin natin. Ayan, so okay na yan, goods na yan. And then i-add na natin dyan yung pepper and yung patis panpalasa or pandagdag lasa. Anyway, sa pepper and patis naman, sa gaya ng lagi kong sinasabi, nakadepende sa taste buds nyo o sa panlasa nyo kung gaano karami yung ilalagay nyo. Okay, so nasa sa inyo na yon. And then, i-add na natin yung natabing garlic kanina. Hindi natin nauubusin kasi pang toppings din natin yan. And then, yung onion. Yung dahon, sibuyas dahon. Yan. So, imimix lang natin siya hanggang sa matuyo yung sabaw. And then, taste test. So, yan. Titikman na natin para malaman natin kung may mga kulang pa. And then, upon sa pagtikim ko, nakulangan ako sa lasa. So, nag-add ako ng liquid seasoning and then ng pepper. Pero kung ikaw, hindi ka naman ganun na maano sa lasa. So, pwede na yan. Nasa sa inyo na yan. So, gaya ng lagi kong sinasabi, pag nagluluto or sa mga videos ko, may kanya-kanya tayong
taste buds or preferences sa lasa. So, mahilig ako sa maalat or mahilig ako sa matabang, nasa inyo yan. So, kung gusto mong maalat, idilagdagan mo. Kung gusto mo ng matabang, edi ilasan mo. Okay, so, ayan na. So, all good na yan. Okay, ready na siya. Ready to serve. SM lang. So, ayan. And that's all. It's me, Mar.